Okay, okay na, okay na. Tama na muna at baka lalo kayong umiyak o kaya ma-high blood. Ay, nako. Okay, so eto na nga mga kaibigan, no? Mukhang may nakikita mga kaibigan, no, na itong si VP Sara Duterte ay nung mga panahon ng campaign, no? Campaign time, meron pong kaibigan ito na contractor, mga kaibigan, na nag-donate sa kanya, guys, at pagkatapos ay nakakuha ng maraming proyekto, no? Sa Davao City. So, eto ngayon mga kaibigan, no? Ipapalabas ko sa inyo, maikli lang itong ano na to, no? Video na to. Ipapalabas ko sa inyo etong video na to para makita nyo guys, no? Ito po yung katibayan, no, na itong contractor na to na kaibigan ni VP Sara Duterte ay nakakuha ng mga proyekto, no, flood control. So papanood ko sa inyo Yan. Panoorin nyo. Sa Pangulo website. Ito pong 35 Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects Glenn Escandor sa region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 million sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Kasi po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Kasi po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control projects sa buong Davao City. Teritoryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Jairo Bolledo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Mga Escandor din po ang may-ari ng Estevco, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko pong tinignan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. Makinig! Genesis 88 na po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. Ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts. Mula nang maitayo ang kumpanya itong 2018 hanggang sa kasalukuyan. After the contracts, ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor na po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at panganak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. May contracts na tayo and mga amounts. Tapos na-prove na rin natin na mga Escandor nga ang may-ari. Ang na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ko ng not one,
but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong SOTO law or shield law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at ginagastos para sa mga proyektong ito. Importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors, katulad na lang ng mga Escandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may connection sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Ayon sa batas na magkaroon ng koneksyon ang mga politiko sa government contracts, direkta man o hindi. Please sign up sa Rappler Plus para mabasa po. So yan na. Okay, salamat sa Rappler, no, sa kanilang investigation. So yan yung Escandor na yan, nagbigay ng almost 20 million sa kampanya ni Sara Duterte. Pagkatapos nakakuha ng maraming mga proyekto sa Davao City. 'Di ba? So, conflict of interest na 'yon. Bawal na 'yon, 'di ba? Kasi nagbigay sa iyo ng donation almost 20,000 para sa candidacy mo para pag ikaw ay nanalo, papaboran mo sila. Makukuha nila yung mga malalaking proyekto. Makukuha nila yung mga project. So, sa Davao City, nangunguna ang mga Escandor. 'Di ba? So mga kaibigan, may sasabit diyan si VP Sara, no? Kasi bawal 'yan, 'di ba? Bawal 'yan. So sasabit talaga siya. Sasabit talaga siya diyan, mga kaibigan. So, eto pa mga kaibigan, no. Napag-alaman po na itong maraming mga senador, no, sa 19th Congress ang may insertions. Remember mga kaibigan, nung mga panahon, no, itong year lang na to. Remember si Amy? Si Amy, guys, 'di ba? Panay ang sabi niya, no, na i-release na daw sana ang budget, no? Kasi hinuhold daw ng Malacanang, hindi daw nire-release ng hindi daw nire-release ng Malacanang ang budget. Sandali, tingnan natin kung makikita natin yung balita ngayon, Amy, yung Malacanang node ang budget. Yan. Si Amy, mga kaibigan, no, atat na atat siya. At sinasabi niya na dapat daw ay ito. Ito, guys. Marihing pinuna ni Senator Amy Marcos ang Malacanang matapos pigilin ang paglalabas ng 60 hanggang 80 bilyong piso mula sa 2025 budget na ayon kay Finance Secretary Ralph Recto ay hindi umano tugma sa prioridad ng administrasyon. Si Tom Gomez, magbabalita.
Naintinunan ni Senadora Amy Marcos ang Malacanang dahil sa pagpigil sa paglalabas ng 60 hanggang 80 bilyong piso mula sa 2025 General Appropriations Act. Sa pagdinig ng Kamara, inamin ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi ito inilabas ng palasyo dahil hindi umano nakaayon sa prioridad ng administrasyon. Diba? Dagdag pa ng Senadora, tanging sa kaso lamang na aktual na kakulangan ng pondo na ideklara ng Development Budget Coordination Committee, maaring hindi ipalabas ang pondong nakalaan. Dito man ni Marcos malinaw sa konstitusyon na labag ang hindi paglalabas ng pondong inaprubahan ng Kongreso. Nasa Article 4, Section 29 ng 1987 Constitution na walang pera ang dapat ilabas mula sa Treasury maliban kung may appropriation na ginawa ng batas. Maaari ring ideklara ang grave abuse of discretion ang hakbang ng Pangulo kapag dinala sa Korte Suprema. Posible rin ito maging basihan ng impeachment dahil nakasaad sa Article 11 Section 2 ng Konstitusyon na ang culpable violation of the Constitution o tahasang paglabag sa saligang batas at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng bayan ay malinaw na grounds para dito. Para kay Marcos, hindi dapat gawing instrumento ang pondo para gantimpalaan ang mga kakampi o gantihan ang mga kritiko. Anya, kung walang kakulangan sa pondo, obligasyon ng ehekutibo na ipatupad ang batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Okay, yan. O, diba? Galit na galit yan mga panahon. Si Amy, galit na galit siya. Kasi hinaharang daw ni PBBM ang pondo. Hinaharang daw, hindi daw nire-release ni PBBM. Yun naman pala mga kaibigan. Kaya pala galit na galit si Amy. Kasi tinatanong na siya ng mga senador na may mga insertions. Yung bang pinipressure na siya na, nasa na yung mga namin, mga pondo namin? Bakit hindi pa nire-release ng Malacanang yung mga pondo namin? Tinatanong na pala siya ng mga senador, mga kaibigan. Ni na Cheese, ni na Jinggoy, ni na Joel, yung mga senador, mga kaibigan, tinatanong na pala siya. Oh. So, sinasabi pa niya na pwede daw ma-impeach ang Pangulo dahil ganito daw. Ay my God, maganda pala ang ginawa ng Pangulo. Safeguard pala para sa tiyak na pagkawaldas ng pera. Tingnan mo yan mga kaibigan. So maganda ang ginawa ng Pangulo na hindi ni-release yung insertions nitong mga senador na to. Kaya ang sabi ni Grace po, no, nitong itong nakakaraang araw, intact pa daw. Kasi daw, may mga hindi ni-release. Diba? Yung 2025 budget, wala daw problema doon pagdating sa mga flood control, pagdating sa mga flood control projects, wala daw problem. Kasi hindi pa daw nga na papa-implement. Kasi nga hindi pa nga nare-release. Ayaw i-release ni PBBM. Kasi hindi naka-align doon sa kanyang mga programa. Kasi ang ginawa ng mga senador na yan, yung mga proyekto ni PBBM, mga flagship projects, no, na ang partner pa ay mga taga-ibang bansa, pinagtatapyas ng mga senador, mga kaibigan, at inilagay nila doon ang kanilang insertions. Kaya yan mga kaibigan, yan ang nangyari, no? Si PBBM hindi niya ni-release yung budget at yun galit na galit si Amy. Sabi pa niya, illegal daw yung ginawa ni PBBM, pwede daw ma-impeach kasi hindi daw sumusunod sa Constitution. Ano ngayon? Ay maganda pala ang ginawa ni PBBM kasi hindi nawaldas ang kanilang mga insertions ng 2025 budget. Di ba? Maganda ang ginawa ng Pangulo natin. Kudos, no, sa ating Pangulo. Prinotektahan pala ni PBBM ang budget ng 2025. Hindi niya ni-release. Di ba? So, eto mga kaibigan tingnan natin yung Okay. Tingnan natin mga kaibigan. No? Meron tayong meron tayong video, no, na nagpapatunay, no, na etong mga senador, no? Okay. Congressman, pinakailaman ng mga senador. So sir, kayo, pinakialaman ng mga senador. Kasi naghihintay ng taong bayan na galit na galit. May mangyayari, may magandang ibubunga itong mga investigasyon na ginagawa ninyo. Yes. Gagawa namin ng paraan na may magandang maibunga to. Alam mo, Sally, idagdag ko yung nakakita ko ng dokumento kung magkano yung insertion. Pakinggan nyo Initially nakita ko sa Senate, pagka lalaki yung sa NEPMA nito o hanggang sa BICAM.
talagang Yung 2025 malulula. budget, sir. 2025 budget. Sa 2025, Okay. yes. Aha. Yung iba naman doon, naka-FLR. Mabuti na lamang at hindi ni-release na Malacanang. Pero, Eto yun. daang bilyon eh. Oh. Daang May ilan po bilyon. na na-release na rin doon? Yun ang hindi ko alam. Pinag-aaralan ko yung yung document. Na-share ko lang ito kay Senate President. Umabot Pero na nakita namin doon, listahan ng mga senador na pagkalalaki ng kanilang Insertion. na-insert. Sabihin na natin na-insert to. And then, Malaki. so the same- Unprecedented. Sir, the same senators na napabanggit po doon sa hearing ng Blue Ribbon ang nag-insert? Well, sabihin ko sa 19 Congress, halos lahat. Oo, lahat sila may insertion. Pero hindi naman lahat. Ay, kung sa bagay, yan, sabi kasi ni Senator Chis Codero, ba't pag-iinitan nitong 2025, hindi pa naman daw na-implement. Parang gano'n. Totoo. Totoo. Kasi So, na FLR eh. Na for later release eh. Kung